Hello po, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic today, even you not a member of the church or not you present the church, can be saved. Our topic for today. O pwede pong maligtas kahit na hindi ka miyembro ng church o hindi ka present the church. Pwede pong maligtas. Kailangan lang ang Diyos mo yung mag-ama, yung Panginoong Yesus, siya yung Diyos mo. Tapos, tatanggapin mo yung aral ng salita ng Diyos para maligtas ka. Kahit hindi ka miyembro ng church o hindi ka present sa church o pwede kang maligtas. But tatanggapin mo lang na siya yung Diyos mo, saka yung aral ng Diyos, tatanggapin mo. Tatanggapin mo rin yung sugo niya, ganun. Kahit hindi ka present, basta sumusunod ka sa turo ng sinugo niya at saka ng Diyos. O gaya natin ngayon, di ba? O wala naman yung mga apostol, wala yung mga Panginoong Yesus. O nasa langit siya, o ang inaaral natin, yung salita rin nila, di ba? Present. O kahit hindi sila present sa atin kasi wala na sila, o sinusunod natin yung turo nila, o pwede tayo maligtas. Ganun po. Even not you are members or not you present the church, pwede po maligtas yung tao. Basta yung tumatawag tayo sa pangalan ng Diyos, tapos sinusunod natin utos ng Diyos. Pwede po maligtas yun according to the Holy Scripture. Kasi iba dyan eh. Kasi ano yan eh, hindi mo alam kung sino yung tamang church, di ba? Ang dami-daming nagtuturo ng salita ng Diyos, mga bulaan naman. Ang tagapagligtas nila, tao. Ang magbibigay buhay sa kanila, buhay na walang hanggan sa kanila, tao. Ang nagsusugo ng Espiritu, tao. Ang may-ari ng langit at lupa, tao. O, kita nyo, ang hirap sumama sa mga bulaang propeta di ba? Sabi nga ng Panginoong Yesus, kapag bulag, ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa ukay. O, ganun. Kaya mahirap sumama sa mga hindi mo. Kailangan tanggapin natin yung aral ng Diyos, yung sugo niya, tanggapin natin. Pwede tayo maligtas kasi maraming bulaan eh. Maraming church na hindi ka sigurado kung may kaligtasan doon. Basta yung tanggapin natin yung sugo, yung maaral ng Diyos, tapos tumatawag tayo sa pangalan ng Diyos, ng Panginoong Yesus, siya yung Diyos natin, pwede tayo maligtas. Tatanggapin mo lang yung sugo niya. O gaya nga na itong Biblia, di ba? Wala naman sila sa harap natin, o di ba? Hindi sila present kasi mga nasa langit na sila, o basta sinusunod natin yung utos ng Diyos. Ganun po, pwedeng maligtas kahit hindi ka membro sa church, basta sinusunod mo yung utos ng Diyos. Tapos tumatawag ka sa pangalan ng Diyos. Ang Diyos mo yung mag-ama, ganun po yung Panginoong Yesus. Pwedeng maligtas po yun. Kasi maraming bulaan, hindi ka sigurado, sasama ka sa kanila eh. Dadalhin ka pa sa hukay, di ba? Pero ako, sugo po ako ng Diyos. Sugo po talaga ako ng Diyos. Kasi hindi ko gagawin to kung hindi po ako sugo ng Diyos. Saka mahirap po yun, yung mga ngaral ka sa salita ng Diyos, tapos hindi ka sugo. Parurusa ka ng Diyos, maipierno ka nun. Bawal kasi sa Diyos din yun, yung mangaral ka ng salita ng Diyos, tapos hindi ka sinugo. Bawal din sa Diyos. Maipierno yung ganun, hindi ka sinugo eh. Tapos nangangaral ka. Ganun po, pwedeng maligtas. Basta tatanggapin natin yung sugo niya, tsaka yung aral niya, tapos yung Diyos natin yung mag-ama. Ganun pwedeng maligtas according to the Holy Scripture. Kahit hindi ka present sa church, kahit hindi ka miyembro doon. Basta alam mo yung utos, sinusunod mo. Napakinggan mo rito sa social media, tapos susundin mo. Ganun po. Sabi nga maliligtas at tumatawag sa pangalan ng Panginoon, di ba? Tapos, yung nakapako nga sa krus dalawa sila doon, yung isa naligtas kasi nung araw na yon,
nung time na yon, doon niya lang nakilala yung Panginoong Hesus. O ano sabi ng Panginoong Hesus doon sa nakapako sa krus? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. O, di ba? Pwede si maligtas. O, kahit hindi ka miyembro. O, tapos yung mga bata, tagalangit yung mga bata. O, wala pa naman mga kasalanan yun. Ganon. Basta tatanggapin natin yung utos, susundin natin, saka ang Diyos natin, yung mag-ama, ganun po, pwede tayo maligtas kahit even you're not a member of the church. According to the Holy Scripture. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, maliligtas ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon, di ba? O ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sa may Roma 10:9. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka sapagkat ang tao ay nananampalataya sa puso sa ikatutuwid, ginagawa sa pamamagitan ng bibig. Ang pagpapahayag sa ikaliligtas, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat sa kanya ay nagsisampalataya ay hindi mapapaya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. O maliligtas ka pagka siya yung Diyos mo. Tapos sinusunod niyo yung utos. Kahit hindi ka miyembro ng church, according to the Holy Scripture, mamaya basahin ko sa inyo. Ganun po. Kailangan tatanggapin mo lang yung sugo ng Diyos. Kasi siya yung tagapangaral niya Kasi pag tinanggap mo yung sugo ng Diyos, kasi nandun yung Espiritu, ginagabayan ng Holy Spirit yun. Tapos sinusunod mo yung turo, maliligtas ka, even you're not a member. Kasi miyembro tayo ng Diyos pag sinusunod natin utos, ganun po. Yung gapos tayo ng tanikala, gapos tayo ng tanikala, nakagapos tayo sa utos, kahit hindi ka... kasi iba dyan, di ba? Sasama ka raw sa kanila, maliligtas ka. Sa church nila, hindi ganon. Kailangan sa Diyos ka sumama sa kanyang mga utos, sa mga aral. Kailangan magapos ka ng tanikala ng Diyos. Nakagapos ka ng aral, nakagapos ka ng tanikala, ganun po. Tatanggapin mo yung sugo niya, sabi ng banal na kasulatan. Ito patuloy ko po sa 10:14. Sapagkat paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Natatanggapin mo yung sugo, yung mga nangangaral sa salita ng Diyos. Yung mga tamang aral, pagka hindi tamang aral, lumayas kayo dyan. Kasi hindi tama yung diwa nyo. Sabi nga ang dilang magaling, punong kahoy ng buhay. Ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. O siraan diwa nyo dyan sa ganyan yung ang Jesus mo tao, siraan diwa nyo dyan. Ligaw kayo yun, ligaw. Kailangan sa mga tunay na sugo ng Diyos, yung po tatanggapin yung aral, ganun po. Kasi sira ang diwa mo pagka yung nandun ka sa mga sinungaling na tagapangaral po ng diablo yun, yung dinidinay yung Panginoong Yesus na siya tao lang. Tapos yung kanilang sugo, anghel. Di ba? Propeta raw yun. Kaya nga, huwag kayong makikinig doon. Sabi nga sira ang diwa nyo. Kailangan nandun kayo sa tamang sugo para hindi sira yung diwa nyo. Nandun yung tamang espiritu sa kanyang sugo. Sabi nga sa banal na kasulatan, ang dilang magaling, punong kuhayo ng buhay. Ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Pagka sinungaling, sira yung diwa mo nun. Hindi yun tunay na espiritu ng Diyos. Kailan nandun ka sa tunay na sugo? Sinusunod mo yung tinuturo ng tunay na sugo. Patuloy ko po, no? Basahin ko ulit, papatuloy ko. At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kaya nga nang nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa
Mayroong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. O yun, basta susundin mo yung mga tinuturo ng tunay na sugo kasi maraming mga bulaan ngayon, di ba? 666 yun yung nakasulat sa Biblia yun. Dumami na, no? Marami na nga yun. Yung 666 na yun, yung 666, iisang pangalan lang yung kay Satanas. Kaya mga madami po yun. Kaya aalamin nyo, yung tamang aral ng Diyos, doon po kayo sasama. Ganun po. Yung tamang nagturo, hindi nyo natanggap yung tamang aral, doon po kayo sumama. Gaya ng sabi rito ng Panginoong Yesus, tanggapin yung kanyang sugo. Saka yung mga aral. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa John 13:20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang tumatanggap sa sino mang sinugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. O yun, tanggapin mo yung mga sugo ng Diyos, yung mga aral. Pwede kang maligtas kahit na even you're not a members the church o not you present the church. Kasi nga tayo, kailangan yung tao nakagapos lang sa aral ng Diyos. Nakagapos ng tanikala. Ayun kasi yung pagpasok sa Diyos eh. Yung sa utos niya, sa aral. Hindi po yung papasok ka dun sa literal na templo, hindi po yun. Susunugin ng Diyos yung sanlibutan. Kaya, kailangan makapasok kayo sa kalooban ng Diyos. Doon sa kalooban, yung sinusunod ni utos. Yung tunay na pagpasok sa Diyos. Yung gapos tayo ng tanikala ng mga aral niya. Sabi nga ni Panginoong Hesus, di ba? Ang tinatalian mo sa lupa ay tinatalian sa langit. O ganun, kailang katali kayo ng mga aral. Pwede kang maligtas kahit na hindi ka miyembro ng church. Kung saan mo raw natutunan yung tamang aral, o doon ka raw sumama, sabi ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ito sabi niya rito. Sa 2 Timoteo 3:14, datapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At kapag pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan o kung saan mo raw nalaman yung tamang aral, doon ka raw manatilit sumama, sabi ng Panginoong Yesus ng Diyos. Kasi yun ang mga tunay na sugo niya. Kaya tatanggapin mo lang yung mga tunay na sugo. Kasi pag tinanggap mo yung tunay na sugo, yung tamang nangangaral, o even you're not to the church or present, basta kasi nga, ang pagpasok sa Diyos, hindi po yan yung sakawad, no? Hindi yung papasok ka sa kawad. Pagpasok po sa Diyos, sa utos, sa aral, gagapusin ka ng aral, ikukulong ka ro ng Diyos. Ganun po yung nakapasok sa Diyos. Miyembro ka rin ng kanyang kawan, ng church. O, di ba yung mga apostol nagtuturo, Panginoong Hesus nasa langit, sinusunod natin. O, ganun. Pwede yun, ganun po yun. Basta sinusunod natin, tatanggapin natin yung kanyang mga sugong tunay, yun doon po yung merong kaligtasan. Gaya sabi ng Panginoong Hesus dito rin, sa may Mateo 10:40, ang tumatanggap sa inyo, ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. O yun, tatanggapin mo yung mga sugo ng Diyos. Ako, isa po ako sa sugo ng Diyos. I promise you. Not me lie. Hindi po ako nagsisinungaling. I'm not liar. Sinugo ako ng Diyos. Isugo ng Diyos, kaya niya pong iaral yung banal na kasulatan. Ganun po. Kaya, palo na kayo rito. Tapos, sundin nyo lang po yung mga aral ng Diyos. Pwede pong maligtas yung kahit hindi ka miyembro ng Diyos. Basta sinusunod mo. Kasi yun po yung nasa banal na kasulatan At tayo, yung bilanggo tayo ng Panginoong Yesus sa aral. Doon po tayo, yun po yung tunay na pagpasok kahit wala ka sa
Basta bilanggo ka ng Panginoong Yesus sa aral. Gaya to, sabi ng Panginoong Yesus dito. Bilanggo sa aral sa mga utos. Hindi yung papasok, sama ka sa kanila mali-mali ang aral, tapos ang Jesus mo, tao, wala pong kaligtasan yun. Ito, gaya nito ni Apostol Pablo, bilanggo siya ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Doon po tayo bibilanggo ng Diyos sa mga aral niya, sa mga utos. Ito po sa Timoteo 1:8. Huwag mo ngang ikaiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya. Si Pablo, bilanggo ng Panginoong Yesus, Pero hindi siya bilanggo on the church, Bilanggo lang siya ng aral. Yun, basta nakabilanggo kayo sa utos ng Diyos, yun po yung pagpasok sa Diyos. Hindi yung papasok ka sa miyembro, sa church nila, miyembro ka na. Pwedeng maligtas, basta nagpapabilanggo ka sa aral ng Diyos. Yung sumusunod ka. Yung sabi nga kay Pedro, ang tinatalian mo sa lupa ay tinatalian sa langit, di ba? O yun, nagpapatali ka sa Diyos, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga utos. O kahit hindi ka miyembro doon sa church, kahit na, pwede ka maligtas. O ganun po, gaya sabi rito, tinatalian, kasi doon po yung pagkulong sa Diyos. Yun po yung pagkulong ng Diyos, yung nakatali ka sa aral niya. Hindi yung sasama ka sa kanila, hindi ka sigurado, tapos dadaling ka sa hukay, di ba? Ito po sabi ng Diyos ng Panginoong Yesus kay Pedro. Dito po sa sa may Mateo 16:18. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipinaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Anumang inyong kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. O yun, pag nakatali ka ng mga aral ng Diyos, yun po yung pagpasok sa Panginoon, sa Diyos. Hindi po yung papasok ko sa literal na templo, hindi po yun. Kailangan bilanggo po tayo ng Diyos sa kanyang mga utos, sa kanyang mga aral. Pwede pong maligtas basta sinusunod po yung aral ng Diyos, kahit hindi ka miyembro ng church, kung saan church dyan. Kasi hindi ka naman nawawala sa Diyos, basta nakatali ka ng utos niya, ng aral niya. Pero yung mga tagalangit, di ba, yung mga bata, tagalangit yun, yung mga bata. O kahit hindi sila miyembro ng church, tagalangit yun. Pagka yung nagukom na, limbawa, maliligtas po yung mga bata kasi wala silang kasalanan pa ganun. Tagalangit talaga yung mga bata. Yung mga wala pang kasalanan na bata. Mga limbawa, mga 4, 5 years old, pababa. Ayun, mga tagalangit po yung mga ganyan, yung mga bata. Kahit hindi sila miyembro ng tunay na church, kahit wala silang aral. Kasi wala silang pang malay sa kasamaan at saka sa kahalayan. Kaya nung di ba, naligtas yung hindi siya miyembro ng church, yung kasama niya sa krus. Sabi niya, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso, di ba? Sabi niya, nung kasama niya sa krus na napako rin yung dalawang magnanakaw, di ba? Sumampalataya sa Panginoong Yesus. Naligtas siya, ganun po. Pwede maligtas kahit hindi ka miyembro ng church. Basta kung ngayon mo lang nakilala yung Panginoong Yesus, tapos nagukom. Ganun. Ito yung mga bata po, tagalangit yun, Pwede silang maligtas kahit na hindi sila miyembro pa ng church. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Mateo 18:1, ng araw na iyon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at nilagay sa gitna nila. At
At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino mga nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. Ayun o. Kailangan tanggapin mo yung behavior. Ibig sabihin nito, yung behavior. Yung bata ka na wala kang malay sa kasamaan at kaalayan. Ganun po. Yun yung mga tagalangit, no? Yung wala kang malay sa kasamaan at kaalayan, ang ibig sabihin nito. Sabi niya, maliban kayong tumulad sa mga bata, di ba? Makakapasok ka sa kaharian ng langit pagka tumulad ka sa bata na walang malay sa kasamaan at kaalayan. Yun po kasi yung mga bata, tagalangit po yun eh. Kasi wala pa silang malay sa kasamaan at kaalayan eh. Kaya tagalangit po sila. Kahit hindi sila miyembro ng church, kung saan lupalop ng mundo, tagalangit po yun. Pwede po silang maligtas nun. Maliligtas pala sila kasi tagalangit sila eh. Yung mga may age na, yung may edad na, kailangan magsitulad sa bata na ganito, na walang malay sa kasamaan at kaalayan para maligtas. Yung po, basta sinusunod o kahit hindi ka pa miyembro ng kung saan yan. Kasi ang pagbilanggo sa Diyos, sa kawan niya, yung sa utos po sa aral. Sabi rito ng Panginoon, at sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata, sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. Sabihin ng Panginoong Isus dito, tanggapin mo yung behavior ng bata, na tutulad ka sa bata na walang malay sa kasamaan at kaalayan. Yun po yung mga tagalangit na pwedeng maligtas. Pero yung mga bata, ligtas po yun kasi tagalangit po sila. Patuloy ko po rito. Ingatan nga ninyong walang halaga ang isa sa maliit na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit, nakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Kita nyo nga, may mga anghel yung mga bata. Pwede silang maligtas kahit na, kasi wala pa silang kasalanan, saka wala pa silang malay sa kaalayan, sa ganon. Ako, dati wala pa akong malay sa kaalayan nung nagkaroon lang ako ng pita nung high school na ako, nung high school pa lang, gano'n. Parang age of 10, tagalangit po yun 15 walang mga kaalayan pa kasi yun Hindi pa nila wala silang malay sa kasamaan. Kaya tagalangit po yung mga bata. Gaya ng sabi ng Panginoong Hesus dito, pag tumulad ka sa bata, maliligtas ka, Ganun, tagalangit po yun, yung mga bata. Kahit hindi sila miyembro ng church, pwede sila maligtas. Ito naman po yung nung nakapako lang sa krus sila, doon lang na kilala ng Panginoong Hesus, naligtas yung isang magnanakaw dito, di ba? Naligtas siya, pero isa hindi kasi nilalait niya yung Panginoong Hesus. Ito isa rito, wala nga malay sa aral to. Sumampalataya lang sa Panginoong Hesus Sinama siya sa langit. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Lucas 23:34. At sinabi ni Hesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagkababahagi nila ng kanyang mga suot ay pinagsapalaran. At nakatayong manonood ang bayan at tinutuyan naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili. Kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya, at nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisipaglapit sa kanya at dinududutan siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon namang sa itaas niya na isang pamagat, ito'y ang hari ng mga Hudyo. At siya'y inilipusta ng isa sa
mga tampalasang nabibitin na sinabi, hindi ba ka ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami? Datapat sumagot ang isa sa pagsaway sa kanya, sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw nasa gayon ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan, ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapat ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. O kita nyo, sinama niya sa paraiso. Sumampalataya na sa Panginoong Yesus o naligtas na, wala namang ginawa. Pwede pong maligtas kahit na yung hindi ka miyembro ng church o tapos yung once mo lang siya nakita, pwede ka maligtas nun. Di ba kahit makasalanan ka nga pag nagbalik loob ka sa Diyos, di ba? Pwede ka maligtas tapos aariing ganap ka dahil sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. O ganoon nga lang, magbabago ka na. Yun po yung biyayang tinutukoy ng Diyos. Pwede pong maligtas kahit na nag-iisa ka. According to the Holy Scripture. Ganun po. Basta yung utos ng Diyos, o sinusunod mo yung aral ng Diyos. Halimbawa, kasi kung matagal ka nang nakikinig ng salita ng Diyos, sundin mo lang, maliligtas ka. Ganon. Tapos tatanggapin mo yung sugo niya. Gaya sabi rito ng Panginoong Yesus, nung nanalangin siya rito, merong hindi miyembro ng church dito, pero pwedeng maligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi nanalangin siya rito, pinalangin niya sa Ama. Pwede silang maligtas kahit na hindi ka miyembro ng church. Ito po sa may John. Dito po sa 1:17-20. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin. Sa pamagitan ng kanilang mga salita, kita nyo nga, nung nanalangin ng Panginoong Yesus dito, hindi, dinalangin niya yung mga hindi pa miyembro ng church, yung sumasampalataya lang sa Kanya. Dahil sa kanilang mga salita, sabi niya rito, basahin ko sa inyo muli. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin. Sa pamagitan ng kanilang mga salita, kita nyo nga, kahit na hindi miyembro ng church, pinalalangin ng Panginoong Yesus dito, basta sumasampalataya lang daw, sa pamagitan ng kanilang mga salita. Basta sumasampalataya sa Panginoong Yesus, kahit hindi ka miyembro ng church, even you're not a members, can you save? Not you the active present, can you save? Kasi according to the God, ganun po. Sabi ng Panginoong Yesus dito, basahin ko sa inyo muli. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin. Sa magitan ng kanilang mga salita, basta sumasampalataya ka sa Panginoong Yesus, tapos sinusunod mo yung utos, ibig sabihin ng salita, yung dumadalangin sa Kanya, ganun po, dumadalangin sa Panginoong Yesus. Yun siya yung Diyos mo, di ba sabi, maliligtas ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yung ganun, gaya rito sabi ng Panginoon, maliligtas ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Dito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ito po sabi rito rin, sa may Gawa 2, ito po sa Gawa 2:19, at magpapakita ako ng mga kabalagan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw, usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon. Yaong araw ng dakila at tangi, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yung time of the end of the world na,
tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. O, basta siya yung Diyos mo, tapos sumasampalataya ka, sinusunod mo yung utos, even you're not a member o active the church, o pwede kang maligtas kahit wala ka sa church. Kasi yun po yung, yun po yung nasa Biblia. Ito rin pong kahit hindi banal, pwedeng maligtas sa Diyos yun, kahit hindi ka active. Kasi nasa Biblia eh. Even yet you're not active and not you present the church, pero alam mo naman yung aral niya, tapos sinusunod mo, tapos dumadalangin ka sa kanya, o pwede kang maligtas noon. Ito rin sabi ni Job dito. Ito po sabi sa Job 22:30. Kanyang ililigtas pati na hindi banal. O ililigtas niya kahit hindi banal. O. Basta tumatawag ka sa kanya, sumusunod ka sa utos. O. Kanyang ililigtas pati ng hindi banal. Oo, siya'y magliligtas sa kalinisan ng iyong mga kamay. O yun, hindi ka gumawa ng masama. O tapos siya yung Diyos mo, sinusunod mo. O pwede kang maligtas kahit hindi ka banal. Sabi ng banal na kasulatan dito. O basahin ko sa inyo muli. Kanyang ililigtas pati ng hindi banal. Oo, siya'y magliligtas sa kalinisan ng iyong kamay. O yun, hindi ka gumawa ng masama, hindi ka nagnakaw, o hindi ka na pumatay ng tao, pwede kang iligtas, di ba? Sabi ron sa Job 22:30. Dito po sa 22:30. Pwede pong maligtas kahit nag-iisa ka. O kahit hindi natin kasama, hindi ka member ng church. O gaya rito sabi rin sa Panaghoy, o sabi rin ng Diyos dito sa Panaghoy, o kahit nag-iisa, no, pwedeng maligtas basta sinusunod mo yung utos ng Panginoong Yesus. Sinusunod mo, tapos yun siya yung Diyos mo. Kesa naman sasama ka sa mga bulang mga ngaral, kakwartahan ka na, o tapos dadaling ka pa sa hukay. Sabi nga ng Panginoong Yesus, kapag bulag ang umakay sa bulag, o kapwa sila mahulog sa hukay, yung Jesus mo, tao, nako, delikado po yun. Tapos yung leader nila, anghel, o delikado po yun. Ito, sabi, pwede ka maligtas kahit nag-iisa eh, o. Kasi yun po yung turo ng Diyos. Yun po yung turo ng banal na kasulatan. Ito po sa Panaghoy 3:25. Patuloy, ang Panginoon ay mabuti sa kanila, naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti nga ang tao na magpasa ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siya mag-isa. O yun, mag-upo siya mag-isa. Sabi rin, no? Maupo siya mag-isa. O basta alam mo yung utos, gano'n. Naghintay ka sa Panginoon at tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. O yun, no? Pwede maligtas kahit na nag-iisa ka. Yung alam mo naman yung aral, o hindi ka gumawa ng masama, o sumusunod ka, tapos yung Diyos mo, yung mag-ama, yung Panginoong Yesus, pwede kang maligtas. O basahin ko sa inyong muli rito. Sa Panaghoy 3:27. Mabuti nga na ang tao ay magpasa ng pamatok sa kanyang kabataan. Mabuti siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. O kutin nyo nga, naupo siya mag-isa, tumahimik, o. Oo. Sa pagliligtas ng Panginoon, sabi rito, dito sa 26, mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. O, kita nyo nga, kahit mag-isa pwede. Basta alam mo yung utos, tapos tumatawag ka sa Diyos, pwede kang maligtas. Kasi ang kaligtasan talaga, individual po yan, hindi po yung sumama ka sa kanila, ligtas ka na. Si Judas nga, nakasama ron sa church, hindi naligtas, di ba? O si Haring Solomon, leader pa ng church yun, o hindi naligtas, kasi hindi niya sumunod. Basta sumusunod ka sa utos, pwede kang maligtas kahit nag-iisa ka. Tapos tinanggap mo yung aral ng Diyos, saka yung sugo niya, ganun po. Pwede kang maligtas. Kasi ang kaligtasan,
individual po yan. O, kahit nag-iisa, di ba, pwedeng maligtas. O kahit na, yung mga bata nga, tagalangit sila, di ba? O hindi, maraming mga bata, o tagalangit sila ang mga bata. Kasi individual po talaga ang kaligtasan, basta sumunod ka. Kahit hindi ka miyembro sa church. O, di ba, nagliligtas siya kahit hindi banal sa kalinisan ng iyong kamay, sabi sa Job. Ganun po, pwede. Gaya rin sabi rito, no? Kasi individual po ang kaligtasan talaga. Ito po sa Filipos 2. Kailangan alam mo yung utos, tapos sinusunod mo, tapos tumatawag ka sa pangalan ng Diyos. Ganon. Kahit hindi ka nga banal, di ba sabi sa Job? Ito sabi ng banal na kasulatan din dito. Sa Filipos 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. O yun, kahit mag-isa, pwede pong maligtas yun. Basta yung utos ng Diyos na sinusunod po natin. Kasi kailangan ng tao, nakagapos ng kanyang aral, kahit mag-isa ka lang, pwede kang maligtas according to the Holy Scripture, even you not to the present o member of the church. Kasi ang pagkulong po sa Diyos sa aral po talaga yan, nakukulong tayo ng kanyang mga aral, kanyang mga salita, sinusunod natin, tapos tumatawag tayo sa pangalan ng mag-ama, yun po, pwede po maligtas, even you're not a members. O kahit na not you active to the presence of the church, pwede po maligtas yun. God bless po, yun po yung ating paksang natapos. Our topic today is done. God bless. Thank you for joining this, for watching this. Thank you. See you next time. God bless po.